all our congregation here in church and to our viewers in our live stream. Good morning and welcome to our Sunday service. So let's all stand po as we start. Let us read His word in Psalms 28, verses 6 to 9. Says here in verse 6, "Praise be to the Lord, for He has heard my cry for mercy. The Lord is my strength and my shield. My heart trusts in Him and He helps me. My heart leaps for joy, and with my song I praise Him. The Lord is the strength of His people, a fortress of salvation for His anointed one. Save your people and bless your inheritance. Be their shepherd and carry them forever." Can we read verse 7 again? It says here, "The Lord is my strength and my shield. My heart trusts in Him and He helps me. My heart leaps for joy, and with my song I praise Him." Hallelujah. Today, let us praise Him with our songs from our hearts. Let us offer thanksgiving to Him, for He is faithful, He is just, and He is love, and He is always with us. Amen. Hallelujah. Let's start worshiping and praising our Lord today. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, we welcome you in our midst, Lord. Let's clap our hands. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. See you high
open the eyes of our heart today, Father God. Continue to dwell in us, Lord, in this place, Father God. We pray that you open the eyes of our heart, Panginoon. Gusto ko naming maranasan, Lord God, gusto naming makita kung gaano ka Holy Father. We want to see how you work in our midst, Father God. We claim your manifestation in this place, Lord. Hallelujah, Lord. We thank you for your faithfulness, Lord. Tunay nga na hindi ka nagbabago, Panginoon. Ang lahat ng pangako mo ay matutupad, Lord God. You are a faithful God, Lord, and you are a true God. We praise you. Promises you've kept and every need you've met. Lord, I'm so grateful. You were with me every step, and I never will forget. 'Cause when I think of how you blessed me, how your hand has never let me go. You've never let me go. 'Cause you have been so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend that you have been. Oh, what a friend we have in you. You're my Savior. I call you Savior. For the blood that washed me clean, for the wrongs that you redeemed. I know you're able, and my eyes don't have to see. What more reason to believe? 'Cause when I think of how you blessed me, how your hand has
you love me. What a friend that you have been, Jesus. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. You are faithful. I'm carried in everlasting. Oh, you'll never let me go. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go. Through it all, oh, we worship you. Faithful, faithful God. You are forever in my life. Let's declare. You see me through the seas, and you cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. Oh, you'll never let me go. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. Oh, you are faithful. Carried in everlasting arms. You'll never let me go. Through it all, Lord, you are faithful. Oh, you are true. Your promises are true, Lord. My faithful God. Hallelujah. Oh, we worship. You are faithful. Oh God, you never changed. Hallelujah. Let's open our hearts to Him. Let's offer a worship coming from our hearts. Hallelujah. Lord, hear us.
nagbabago, Lord God. Tunay kang tapat, Panginoon. Patuloy mo kaming dinadala, Lord God, sa buhay na ito, Father. We thank you, Lord, for your faithfulness, for your guidance, and for your love. We just want to worship you. We just want to pour out our hearts to you today, Father God. And as we go through this service, Father God, open our hearts, open our eyes, Lord, that we may hear your word, that we may see how good you are, that we may see how faithful you are, Panginoon. Lord, wala pong aksidente sa inyo, Lord God, and we believe that we are here for a reason, Lord. We are here to hear your word, Father God. So today, I just pray that everyone will open our hearts to you, Lord God. Fill us with your Holy Spirit, Father. Hallelujah. 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 Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise you, O Lord God. You are high and lifted up, O Lord God. Hallelujah. Thank you po sa umagang ito, Panginoon. Naririto na naman po kami, Lord, ng inyong mga anak, O Lord God. Sa iyong harapan, O God. At salamat sa inyong presensya sa umagang ito, sa aming kalagitnaan, O Lord God. We are more than thankful. We are more than grateful, O Lord God. Dahil kung wala kayo, Lord God, wala rin kami dito, Lord, sa inyong harapan. Panginoon, pakinggan mo ang aming mga awitan, O Lord. Our worship, O Lord God. Salamat sa inyo, O Lord. You sustain all our needs. You never leave us. You never forsake us, O Lord God. Salamat, Lord, sa lahat-lahat ng bagay na naibigay mo sa amin at sa bibigay mo pa sa inyong mga anak, O Lord God. And most especially, Lord God, salamat, Jesus, na siyang ibinigay mo sa amin, Lord, na umako sa aming mga kasalanan, namatay, Lord God, at nagbubuo ng kanyang dugo para sa aming kaligtasan, O Lord God, upang kami ay makapiling mo habang buhay, O Lord God. We are forever thankful, O Lord God, sa iyo. Salamat po ng marami sa umagang ito po, Lord God. Samahan nga po ninyo kami. And we ask for a double portion of your anointing, O Lord God, sa inyong mensahero sa umagang ito, O Lord God. Nasa iyo lamang po manggagaling ang lahat ng salita, O Lord God. At buksan po ang puso ng bawat isang makikinig ng inyong salita, O Lord God, na matanggap po ang inyong message sa umagang ito, O Lord God. At ito'y tumubo sa matatabang puso ng bawat isang makikinig. At ito'y tumubo, O Lord God, at ito'y mamunga, O Lord God, at maipamuhay sa pang-araw-araw, Lord God. At maipamahagi rin, Lord, sa mga hindi pa nakarinig ng inyong salita. Thank you so much, O Lord God. Thank you so much, O Lord God, sa araw na ito, Lord God. We praise you. We give you thanks. We give you all the glory and praises. In Jesus' mighty name we pray. Hallelujah. Hallelujah. Palakpakan po natin, Panginoon. At tayo po ay magbatian sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. We love you with the love of the Lord. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I wanna see you. I wanna see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I wanna see you. I wanna see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy.
Isang maganda at ganadong araw sa bawat isa sa atin. Amen? Yes! Nakarating tayo at nandito tayo nagkakatipon-tipon para purihin ang ating Diyos na buhay, i-celebrate ang dapat na i-celebrate, ang mga praises, praise reports, mga ganito, kasiyahan, maging pagtawid natin sa ating mga pagsubok ng may tawag dito, may pagbabagong dala sa ating karakter, sa ating pagkatao. Amen? Welcome rin natin ang ating kapatid galing sa abroad. Sabay ko. Kuya Rene, taas naman ang kamay. Woo! Isa pang kapatid, galing sa abroad, si Kuya Josh Radasa. Ang ating mga manlalaot, tawag ba? Tama? Manlalaot. Hindi naman sila mangingisda eh. Welcome rin natin yung mother ni Kuya Rene at saka ni Ate Ems. Si Nanay Lodevina. Yes. Alam niyo ba na she's 87 years old. Wow. Wala kayo sa nanay ko. Sabay ganon, ano. Sino pa ba ang mga ano rito? Mga... Oh, welcome. Mga naggagandahang mga kapatid, nagmana sa... tayo. Ano pong pangalan nila? Welcome. So, yung kanta natin, I Wanna See You, Lord. No? So, handa po natin ang ating mga sarili, no? Sa pagkakataong to dahil alam natin na may ginagawa ang Panginoon sa buhay natin. Amen? At ito ay sa ikagaganda at ikalalago ng ating relasyon sa Kanya. No? O hinahanda na natin at tuon natin ang ating sarili. Yung oras na ito ay para kay Lord. No? At ibigay natin yung karapat-dapat na pagpuri sa Kanya lamang. No? So, tayo po ay tumayo. Hilingin po natin ang gabay ng Panginoon as we study His Word, as we fellowship with Him, together with the brethren. Lord, marami pong salamat, Panginoon, sa umagang ito, O Diyos. At nagkasama-sama, Panginoon, ang iyong mga anak para purihin ka, sambahin ka sa Espiritu at sa kalakasan, Panginoon. Dalangin po namin, O Diyos, sa pagkakataong ito, O God, na saliksikin mo po, Panginoon, ang intensyon ng aming puso, O God. At kung hindi man to ayon sa iyong kalooban, Lord, nagpapasuri kami, nagpapalinis, Panginoon, at turuan mo kami, Lord God, na maituon namin, Lord God, ang oras na ito, Panginoon, ang buo naming pagkatao, Lord God, para sa iyo, Panginoon. Kami po, O Diyos, ay papuri, Lord God. Kami po ay alay sa iyong harapan, Panginoon. Nawa maging katanggap-tanggap ang buhay namin, Panginoon. Hindi lamang, Panginoon, ang aming mga mata, ang aming itutuon sa iyo, kundi ang aming buong pagkatao, ang aming katawan, ang aming kaluluwa, ang aming espiritu, O Lord God. Lord, itunutuan namin sa ito, inihahandog namin bilang mabangong halimuyak sa iyong harapan. Lord, tanggapin mo po kami, Panginoon. Tanggapin mo po kami, Panginoon. At Lord, patuloy, O Diyos, na kumilos ka sa bawat isa sa amin. Nais po namin, Panginoon, na
hindi ka lamang malaman tungkol sa iyo. Nais naming makilala ka. Nais naming maengkwentro ka. Nais naming maranasan ka. Nais namin, O Lord God, madama ka, Panginoon. Nais namin, O Lord God, mahalin ka, O God. Nais namin, Panginoon, na masunod ang iyong mga utos, O Lord God. Kaya sa umagyang ito, buksan mo po, Panginoon, ang aming mga spiritual senses, O Lord God, na kami po, Panginoon, ay maging sensitibo, Panginoon. Tuon at focus, Panginoon, sa iyong salita, sa iyong sinasabi, Panginoon. Ang aming spiritual na paningin, ang aming spiritual na pandinig, ang aming panlasa, ang aming pandamdam, Panginoon. Ang aming pakiramdam lahat, O Diyos. Lord, patuloy nagisingin mo po, Panginoon, ito, O God. Marami pong salamat sa lahat ng ito, O Diyos. Bigyan mo po, Panginoon, Lord God, ng wisdom, karunungan, O Diyos, ang bawat isa, Panginoon. Ang bawat isa, O Lord God. Lord, ito po, Panginoon, ay tanging magagawa lamang ng iyong banal na spirito. Lord, pukawin mo po, Panginoon, ang bawat isa, O Lord God, sa amin, O Diyos. Kung sino ka, Panginoon, Lord God. Marami pong salamat sa lahat ng ito. Sa pangalan po ng inyong anak na si Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Sige, palakpakan po natin ang Diyos na buhay. By the way po, si Pastor po ay nasa mission. Siya po ngayon ay nasa Bicol, kasama ng taga Makati, sila Pastor AG. At kami po ay na-assign ni Pastor para mag-share ng salita ng Panginoon. At ang lesson or topic na i-share ko sa bawat isa sa atin, no? Ate Hans, paki-post na lang, paki-flash na lang. So pinamagatan ko ang message na to, ano ang purpose ng buhay ko? Sa isang pagtitipon-tipon ng mga kapatiran, narinig ko yung question na ito sa isang kapatid. No? Ano ang purpose ng buhay ko? Ano ang purpose ng buhay ko? No? Bakit ako narito sa mundong ito? Yun. Di ba? Marami tayong mga katanungan, di ba? So sabi niya sa Santiago 4:13 to 15, buksan po natin ang ating mga Biblia. Sabay-sabay po tayong magbasa. Makinig kayo sa akin, kayong nagsasabi ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at ganong bayan. Maraming mga ganon, ano? Next year, travel tayo. Na? At isang taong kaming titigil doon. Mangangalakal kami at kikita ng malaki. Ni hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Tama nga naman, hindi naman natin alam, ano? Ang buhay ninyo ay parang usok lamang. Sandaling lumilitaw at agad nawawala. Or usok. Sa halip ay sabihin ninyo kung loloobin ng Panginoon. At nabubuhay pa kami, gagawin namin ito o iyon. So, merong sa phrase, sa last phrase, kung loloobin ng Panginoon. So, nag-pause, no? Ang sumulat, no? Na-recognize niya na ang lahat ng bagay, no, ay sa Panginoon nagsisimula. No? Yung first phrase, no, sentences, pansarili lamang, nakasentro. No? Pero bandang huli, lumalabas, no? Nag-pause siya at sabi niya, teka lang, kung loloobin ng Panginoon at nabubuhay pa kami, gagawin namin ito o ayon. Ang mga plano sa buhay. Amen? So, next slide. Ako po Panginoon.
Biglang nagsisi. Mahilig po kasi ako sa I love math. No? Huwag lang po English. Mahilig po ako sa division, multiplication, addition. No? So may question, kung ang haba ng buhay ng tao ay 72 years old, haba, lifespan, at sa isang araw ay may 24 oras. Ang tanong, nasa anong oras ka na sa buhay mo ngayon? Kung 72 years old, divided by 24 hours, may 3 hours sa bawat oras. At kung sa isang araw may 24 oras, ang tanong, nasa anong oras na ang buhay mo ngayon? Kung ikaw ay nag-iedad ng 3 years old, alauna ng madaling araw ang oras ng buhay mo. Samantala, kung ikaw ay nag-iedad ng 15 anyos, ikaw ay nasa 5:00 ng umaga. Yan. Ilan taong ka na, Kuya Josh? 15, 5:00. Nag-uumpisa pa lang siyang gumising, papasok ng school. So, iyon ang buhay niya. Pag ikaw ay 21 years old, nasa 7:00 ka ng buhay mo. 21, kinakalkula na yung buhay. Kuya Melvin, ilang taong ka na? Kuya Melvin? 26. So kung 26 siya ay nasa 9:00 na ng umaga. So normally, titingnan mo, so dagdagan pa natin. Kung 36 years old ka na, nasa katanghalian ka. Ikaw ay Itbulaga. Tama ba? O it's showtime. Di ba? 12:00 ng katanghalian. Yung mga senior po, hindi po ba? Baba po tayo. Baba po tayo. Kasama na ako doon. At kung senior ka na naman, ikaw ay nasa edad na 50, 51, ay nasa dapit hapon ka na ng buhay. 5:00. Twilight. 60 years old, senior citizen. Ikaw ay nasa 8:00 na ng gabi. Nandun po ako, 7:30 na ako. PM. Gabi na. At 72 pataas, nasa 12 midnight na. Kung ilalapat po natin ang buhay natin sa orasan, 24 oras naman. Ito po yung ating kabuuan ng buhay dito sa mundong ibabaw. Nakakapag-reflect na ba po kayo? Pagdating ng hapon, normally, no? Umpisa natin sa 5:00 o 6:00, 7:00, no? 15 years old to 36, yan ang prime time, di ba? Kahit sa panonood, prime time na. Ibig sabihin, pa-take off ka, no? Andoon yung kasikasigan mo. Andoon yung kalakasan ng buhay mo. Andoon na you're taking the risk, no? Andoon yung pagpaplano mo. I want to travel, I want to have this, I want. No? Andoon, no? Tawag dito, pagdadating naman ng hapon, normally,
pag sa buhay sa araw-araw, ito ang panahon ng pagpapahinga. No? Reflection. No? Kumusta ang aking ginawa sa buong maghapon? Okay? So, sa 72 years, makikita natin, mula sa panganak hanggang bago mag-aral, may normally, sinasakop yan ng 6 years. At alam po natin yung panahon ng pag-aaral natin dahil may K-12 na, may nadagdag na 2 taon, ay ito ay binubuo ng 16 years pag-aaral. Tama? Nag-aaral tayo, pasok tayo ng elementary, high school, college, di ba? So, ang buong yon, prosesong yon, mabagal, matagal, dahil hinuhubog tayo, no, ng panahon, no? At ito yung season ng life natin na tayo ay nag-a-acquire ng knowledge. No? Pagpasok ng 23, 24, graduation na. No? Papasok na ang isang tao sa realidad ng buhay. No? Sa university ng buhay. No? Andoon na nagpaplano na ng pagtatrabaho, pagbubuo ng pamilya, pag-a-achieve ng mga pangarap, dreams, no? Hanggang ito ay nagkakaedad at tayo ay darating sa punto na tayo ay mamamatay. Sabi sa Psalms 90 verse 10, buhay namin ay umaabot ng 70 taon. Singkad. 70 taong singkad. Minsan naman 80 kung kami ay malakas. Ngunit buong buhay namin ay puno ng dus at hirap, pumapanaw pagkatapos dito sa sang maliwanag. So ang buhay po natin dito sa lupa ay pansamantala lamang, temporary. Ang buhay natin dito sa lupa ay isang pagsubok, isang test. Ang buhay natin sa lupa ay isang trust o ipinagkatiwala. Ano ang ipinagkatiwala sa atin? Tayo ay pinagkatiwalaan ng talino. Tayo ay pinagkatiwalaan ng treasures. At tayo ay pinagkatiwalaan ng oras, time. Ang time ay hindi natin ma-earn. Ang kailangan lang nating gawin ay we have to spend it. But the question is, maayos ba, matalino ba ang paggastos natin? Paggamit natin ng oras? So ang bawat isa sa atin ang makakasagot niyon. Di ba? Paano ko ginagamit ang kaloob ng Panginoon sa akin? Next slide. So maraming tanong. Bakit? Ano? Paano? Saan? Kailan? Sino? Yan yung mga tanong sa bawat isa sa atin. Nasa pagdaan ng mga araw, no? Ito yung laging na itatanong natin sa sarili natin. Bakit ba ako narito sa mundo? Natanong nyo na ba ito? Bakit ako nag-i-exist sa mundong ito? Ano ba ang buhay?
Ano ba ang buhay? Ano ang layunin at kahulugan ng buhay? Ano ang dahilan ng aking pagkakalikha? At sino ba ako? Next slide. Ang lahat, no, ang starting point ng lahat ay sa Diyos. Lahat ng bagay kasama ang tao ay nagsisimula sa Diyos. Yan ang katotohanan. Ang lahat ay nagsisimula sa Diyos. Sabi sa Kolosas 1:16, sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga naghahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang espiritual, ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. So, ang starting point ng lahat ay sa Diyos. Sabi niya sa John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was with God, and the Word was God. Sabi niya. Sa Genesis, makikita natin ang unang salita ng Panginoon, let there be light, and there was light. Ang Panginoon ang siyang lumikha ng lahat ng bagay. Bakit nag-i-exist tayo? Bakit may mundo? Bakit may mga planeta, universe, galaxies? Bakit may langit, may lupa? Lahat ay galing sa Panginoon. Siya ang lumikha. Ito ang unang katotohanang dapat nating mabatid, maunawaan. Ang lahat ay nagsisimula sa Panginoon. He is our great maker. He is our great creator. Bakit ako narito? Dahil ako ay nilikha ng Diyos. Hindi ako galing sa unggoy. May mga katuruan, no? Kuro-kuro hula, no? O maraming theories, no? Na tayong nababasa na ang tao ay nanggaling sa unggoy. O merong katuruan na yung Big Bang Theory, no? Pero ito ay pinabubulaan ng Diyos, ang salita niya. Ang salita niya na ang lahat ay nagsisimula sa Diyos. Nung ligain ng Panginoon ang lahat ng bagay, inuna niya ang hayop, inuna niya ang langit at lupa, ang dagat, no? At huli ang tao. Ang tao ang espesyal. Among His creations, ang tao ang espesyal. Dahil sinabi niya, let us make man according to our image. Ang tao ay binubuo, tayo ang katangian ng tao, tayo ay intelektual.
Tayo ay spiritual. Tayo ay hindi namamatay. We are made for eternity. No? Tayo ay intellectual. Tayo ay may kapasidad, may kakayahang umunawa, gumawa ng opinion, mag-isip, gumawa, no, matuto, mag-aral, no? Tayo ay relational. Tayo ay may kapasidad na umibig. Tayo ay may kapasidad, may kakayahan, makipag-ugnayan, makipagsimpatiya, magmalasakit, makibahagi, tumulong, no? At tayo rin ay isang moral na being. Ibig sabihin, alam natin ang tama at mali. Dahil tayo ay binigyan ng budhi ng Panginoon, tayo ay hinugis ayon sa imahe o wangis ng Panginoon. There is a certain part in our lives, vacuum in our hearts, that only God can fill in. Ito, dahil tayo ay ginawa ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Pero makikita natin dahil sa kasalanan, tayo ay napahiwalay at doon pumasok ang kasalanan. Ang kasalanan ay kamatayan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. No? At ang kamatayan ay pagkahiwalay sa relasyon natin sa Panginoon. Dito pumasok ang kamatayan na kung saan tayo ay mamamatay. Sabi niya sa Psalms 90 verse 10, darating ang panahon na tayo ay mamamatay. Ito ay katotohanan. Ito ay nangyayari, no? Dahil ang binigay ng Panginoon sa atin ay 70 to 100, no? So, salita niya, mangyayari yan. At napahiwalay physical death, no? Dahil sa kasalanan. At ang pangalawa, kamatayan ay ang pagkahiwalay sa presensya ng Panginoon. Sinabi ko na ang ating tayo ay hindi mamamatay. Ang spirit natin, ang soul natin ay forever yan. But the question is, saan patungo ang ating kaluluwa? Kasama ba ng Panginoon o kasama sa impyerno? So, ang choice ngayon, nabubuhay tayo. Okay? Ang tao po ay binubuo ng tatlong bahagi. Tinatawag tayong tripartite being. Binubuo tayo ng katawan, ng kaluluwa, at ng espiritu. At iyon ang pagkakalikha sa atin ng Panginoon. Bakit tayo ginawa ng Panginoon? Ano ang kanyang purpose? Ano ang motibo niya? Tayo ay nilikha ng Panginoon dahil sa iisang rason. Ito ay dahil sa pag-ibig. Sabi sa 1 John chapter 4 verse 8, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ito ang motibasyon ng Panginoon kung bakit tayo nilikha ng Diyos. Dahil sa pag-ibig. Hindi man natin ito mauunawaan ng lubos kung ano ang pag-ibig ng Panginoon, pero ito ay masasaligan natin. Ang pag-ibig. Hindi tayo nilikha ng Panginoon dahil siya ay nalulungkot
o siya ay nag-iisa? No. Makikita natin na ang samahan, ugnayan ng tatlong persona sa iisang Diyos, ito ay katotohanan, no? Na ating pananampalataya, tayo po ay nananampalataya sa iisang Diyos lamang, ngunit may tatlong persona. Ano-ano ito? O sino-sino ito? Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu. Ang tatlong pong ito ang bumubuo ng tatlong persona ng iisang Diyos. Ito po ang binabatayan. Ito po, dito tayo nakaangkla. Dito nababase ang ating pananampalataya. Na ang Diyos ay iisa, ngunit may tatlong persona. Ang bawat persona ay may personalidad, person. Meron siyang damdamin, may isipan, may kapangyarihan. Alam natin na ang Panginoon, God is omniscient. Sabi ng Diyos, hindi ka pa isinisilang, naisip ka na niya. Hindi pa nagkikita ang parents mo. Hindi pa nagkakaibigan. Hindi pa nagmamahalan. Pero naisip ka na ng Diyos. Ganyan kalawak, no? Limitless ang karunungan ng Panginoon. God is omniscient. Ano man ang iniisip natin, batid ng Diyos. Ano man ang iniisip natin, batid, alam ng Diyos. Dahil ang iniisip natin ay pagsamba sa Panginoon. Ano man ang ating sinasabi, ano man ang ating ginagawa, ay pagsamba sa Panginoon. So, isa sa mga katangian ng Panginoon, siya ay lubos-lubos na nakakaalam kung ano ang ating iniisip. God is omniscient. God is omnipotent God. Siya ay makapangyarihan. Sa pamamagitan ng salita niya, lahat ay nalikha. Sa pamamagitan ng salita niya, lahat ay lumitaw. Let there be light, and there was light. Separate light from darkness. Nangyari yun. Magkaroon ng hayop, lahat ng klasing isda, tubig, dagat, humiwalay ang tubig sa buhangin. Minsan maano ka, no? Di ba? Grabe, talagang merong boundaries lang. Hindi lumalagpas. Pagkakataon lang na may tsunami. Pero ang boundaries ng tubig, no? Ganon ka-precise ang Panginoon. Maging ang bilang ng buhok natin, siya lamang ang nakakaalam. Bakit tayo may kilay? Natanong niyo ba? Ano ang purpose ng kilay? Diba? So, kaliit-liitan o malaking bagay, ito ay pinag-isipan, nilikha galing sa Panginoon.
Ganon ka kahalaga. Ganon ka kahalaga sa Panginoon. Bago ka pa isilang, pinag-isipan ka na. Sabi nga ni Micah kanina, hindi ako isang aksidente. Hindi ang Diyos ay nagsasapalaran. Oh, sige na, ito trial and error. No. Ang Panginoon ay tiyak sa kanyang ginawa. So, sa loob ng 6 na araw, ang Diyos ay gumawa. At sa ika-7 siya ay nagpahinga. Ang Diyos ay nagpahinga. Katulad natin, tayo ay nandito, nagpapahinga sa presensya ng Panginoon, no? Nakikinig ng salita niya, binubulay, no? Finifilter yung mga ginagawa natin ayon sa salita ng Panginoon. Nagtatanong tayo, ano ba ang buhay na ito? Ano ang purpose ko rito? Bakit ako narito? Bakit ako umattend ng service? Ano ang aking motibo? Lahat ng yan, alam ng Diyos. So, ang starting point ay ang Diyos. Ikaw at ako ay nilikha ng Diyos para sa Kanya. At ginawa ng Diyos ang lahat ng ito dahil sa pag-ibig. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Hindi siya nalulungkot. Hindi niya kailangan ng company natin. Pero pinili niya, dinesire ng Panginoon, nalikhain para tayo ay maging tampulan ng kanyang pag-ibig, ng kanyang pagmamahal. Gusto niya na makarelasyon ka. Gusto niya na maka-fellowship ka. Gusto ng Panginoon na maramdaman mo, maranasan mo ang pag-ibig niya sa iyo. So, yun ang katotohanan dapat nating maunawaan. Nilikha ka para mahalin niya. No? Nais ng Panginoon na magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Ngunit maraming tao ang hindi nakakaalam ng pamamaraan o katotohanan ito. May dalawang pamamaraan. Ito ay ang karunungan ng mundo. Pangalawa, ang karunungan ng Diyos. Ito, ang karunungan ng Diyos ay malalaman natin sa pamamagitan ng Kanyang salita. Ang Biblia. Babalik tayo rito. Lahat tayo ay babalik sa salita ng Panginoon. Kumusta? Kumusta ang relasyon natin sa salita ng Diyos? Mainit ba? Boring? Nakakatamad? Hindi prioridad? Kumusta ang relasyon natin sa salita ng Diyos? Kumusta ang pakikipag-usap natin sa salita ng Diyos? Kumusta ang temperatura ng relasyon natin, bawat isa sa ating Diyos? Tayo po ay hindi iniwan, sabi ng Panginoon, hindi kita pababayaan, hindi kita iiwan. So, kasama natin ang Diyos. Ito ang salita niya. Salita ng Diyos. So, dalawang pamamaraan, espekulasyon, karunungan, katulad ng kuro-kuro, bakas sakali, no? At ang pangalawa, ang salita ng Diyos o Biblia, ito yung karunungan ng Diyos. May 3 prinsipyo para maunawaan ang dahilan ng iyong pagkakalikha. Number 1, prinsipyo, kailangan tayo ay magkaroon ng relasyon sa Panginoon. Ito ang entry point natin. Magkaroon tayo ng relasyon.
ang lahat ng tao ay nilikha ng Diyos. Lahat ng bagay nilikha. Pero, hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Meron difference. Lahat ng tao nilikha, pero hindi lahat ng lilikha niya ay kapamilya niya. Ang starting point is we have to have a relationship with the Lord. Ito yung ating ugnayan. Papaano nangyayari? No? Sabi niya sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish, but have eternal life." Ito ang starting point. Ito ang entry point natin para tayo ay mapabilang sa pamilya ng Diyos. Dahil kung hindi ka kapamilya, kung hindi ka kapamilya, mga nanonood, alam yung mga channel. Kung hindi ka kapamilya, therefore, you just exist here on earth. Yun ang malungkot. Nag-i-exist lang ako. Walang kabuluhan ang buhay ko. Para lang akong aso. Para lang akong usok. Pero when we surrender our lives to Jesus Christ, no? Ibig sabihin, tayo ay nagsuko, no? Tayo kinilala natin na ang buhay natin ay punong-puno ng kasalanan dahil ang ating kalikasan ay makasalanan, no? Hindi tayo naging makasalanan dahil gumawa tayo ng kasalanan. Tayo ay isinilang na ang nature natin ay makasalanan. Kalikasan, nature na, no? Hindi resulta ng ginawa natin. Nature na, pagkasilang pa lang natin, tayo ay makasalanan na. Dahil nalaman natin yung forefathers natin, na si Adan at si Eva, ay nagkasala. At dahil doon, no, sila ay napahiwalay sa Diyos at nagsalin lahi. Salin lahi. Generation from generations. No, yung nature na yon hanggang tayo. So, pagkasilang pa lang natin, tayo ay makasalanan. Pero dahil sa kabutihan ng ating Diyos, no, dahil sa kanyang pag-ibig, no, siya ay nagpadala, no, ng sagot, no, sagot sa ating katanungan, no? Tayo po ay pabulusok na sa kamatayan. Ang direksyon natin, no, nang tayo isilang, no, papunta na sa kamatayan. Pero dahil sa kahabagan, dahil sa pag-ibig ng Panginoon, inabot ka, inabot ako, inabot tayong lahat. For God so loved. Yun ang driving. Yun ang driving force. Yun ang motivation. Bakit tayo narito? Dahil mahal ka, mahal ako, mahal tayo ng Diyos. Di man natin to naiintindihan, pero mahal ka ng Diyos. Hindi lamang tao ang nagmamahal sa iyo, higit pa ang Diyos ang nagmamahal sa iyo.
Bakit ka nilikha? Dahil mahal ka ng Diyos. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Nagkakasala ka. Pero umabot ang Diyos sa iyo. Bakit? Dahil mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Ito ang damdamin ng Diyos. Bakit patuloy tayong inaabot? Dahil sa Kanyang marubdob na pag-ibig sa bawat isa sa atin. At nang tayo ay nagsuko ng ating buhay sa Diyos, at kung totoong tayong nagsuko ng buhay sa ating Diyos, ibig sabihin, tayo ay tumalikod na sa ating buhay noon, buhay na makasalanan. At tayo ay humarap sa Panginoon. At tayo ay sumunod sa Kanya. Tinanggap natin si Jesus, ang Kanyang anak, ang Diyos anak, na nagkatawang tao. Imagine, ganon ang pag-ibig ng Diyos. Hinubad ng Diyos anak ang Kanyang pagka-Diyos para maging tao at para abutin tayo. Siya na lumikha sa atin, no? Ay umabot sa atin sa pamamagitan ng pagiging katawang tao niya. At dahil doon, sabi nga, may 3 prinsipyo kung bakit kailangan mong malaman, anong dapat mong malaman, kung bakit ka nilikha. Ito ay una, ang iyong ugnayan sa Panginoon. Ang tanong, may ugnayan ka ba sa Diyos? Sabi niya sa John 1:12, no? For those who love, who receive, those who believe, I gave them the right to become children of God. So, ang ibig sabihin, tayo ay pumapasok sa pamilya ng Diyos. Tayo na kumilala, tayo na nagsuko ng ating buhay sa Kanya, naniniwala na tayo ay nilinis at pinanananahan ng banal na Espiritu, tayo ay pumapasok at ibinibilang sa pamilya ng Diyos. Kaya sinasabi natin, lahat nilikha ng Diyos, ngunit hindi lahat anak ng Diyos. Maliban na tanggapin mo si Jesus bilang iyong Diyos at tagapagligtas. Tagapagligtas. Dahil ikaw at ako, tayong lahat ay makasalanan. Niligtas tayo mula sa kamatayan. Dinala tayo sa kaliwanagan kasama ng Kanyang anak na si Jesus. Niligtas. At Panginoon. Panginoon. No? Ibig sabihin, andoon yung surrendered life natin. Andoon yung pagsunod natin sa Kanya. So, ang katotohanan yon, hindi natin may experience, no, ang kabutihan ng Panginoon bilang isang anak, no, maliban na tanggapin natin si Jesus bilang ating Diyos at tagapagligtas. Ikaw lamang ang makakapag-desisyon niyon. Ikaw lamang ang choice mo yun. No? Ito yung panahon, ito ang takdang araw. No?
Ito yung araw ng kaligtasan. Ikaw lamang ang makakaalam. Tanging makakaalam, no? Kung ikaw ay may relasyon sa Panginoon o wala. So, una, relasyon sa ating Panginoon. Tanungin mo ang sarili mo. Tanungin mo ikaw, ako ba ay may relasyon sa Panginoon? Hindi base sa magulang mo, hindi base sa kabutihan mo, hindi base sa kagandahang loob mo, hindi base sa lahat ng mabubuti mo gawa. No? Ito ay base sa pagkakilala mo sa iyong sarili na ikaw ay makasalanan at ikaw ay humingi ng kapatawaran at pinapasok mo ang ating Panginoon sa buhay mo at siya ay pinaghahari mo sa buhay. Pangalawa, inisip ka ng Diyos bago ka pa isilang. Yes, talagang nasa isipan tayo ng Panginoon. At ikaw ay isang bahagi ng malaking plano ng Panginoon. Sa salita ng Diyos, sa Biblia, makukuha natin ang mga kasagutan sa mga tanong na katulad, bakit ako nabubuhay sa mundo? Ano ang takbo ng buhay dito? Ano ang mga dapat kong iwasan? At ano ang aking maaasahan sa kinabukasan? Sabi sa Romans 12 verse 3, sabi rito, 1 Corinthians chapter 2 verse 7, subalit ang ipinapahayag namin ay ang lihim ng karunungan ng Diyos na hindi nahayag noong una, na itinalaga na niya para sa ating ikaluluwalhati bago palikain ang sanlibutan. So ang starting point, uli natin, lahat ay sa Diyos. Hindi ka isang aksidente. Sabi rito sa Isaiah 44 verse 2, next slide. Ako ang lumikha sa iyo, ikaw ay nasa kalinga ko noong paman, bago ka pa isinilang. No? Ulitin ko, ako ang lumikha sa iyo. Ikaw ay nasa kalinga ko noon paman, bago ka pa isinilang. Sabi ni Albert Einstein, hindi ko po kilala si Albert. Meron bang nakakakilala dito? Siya po ang umimbento ng ano? Ng ano po? Ng ano? Atomic bomb? Okay, i-google ko na lang po. Ang Diyos ay hindi nakikipag-sapalaran. Si Albert ba yung nag-ano ng kuryenta, ilaw? Na energy, okay. So, ibig sabihin, hindi trial and error si Lord. No. Siya ay precise, sinabi niya. No? Bago ka pa isinilang ng iyong ina, nabuo ka na sa isipan ng Diyos. Itinakda ng Diyos ang lahat ng detalye ng iyong katawan. Sabi niya sa 139 verse 15 to 16, ang buto ko sa katawan ng iyong hugisin sa loob ng bahay bata, dooy iyong napapansin. Lumalaki ako roong sa iyo ay di nalilihim. Ako'y iyong nakita na hindi pa man isinilang. Batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay, pagkat ito'y nakatiik sa aklat mo ng talaan. Matagal nang balangkas mong ikaw lamang ang may alam. So lahat, yung ating body frame, no?
ah, hindi pa nagmi-meet ang egg, tama ba? Ang sperm, alam na ng Panginoon. No? So, ang lahat ng detalye, ang buhok mo, ang hugis ng mata mo, ang ilong, no? Alam na ng Panginoon. Sinadya niya itong gawin, piliin. Planado ng Diyos kung sino ang mga magulang mo. Saan ka isisilang, anong oras, araw, taon, saan ka mamumuhay at mamamatay. Alam ng Panginoon yung going in and going out natin sa mundong ito. Alam ng Panginoon ang detalye ng buhay natin. Ganun pa rin, ang motibo ng pagkakalikha sa iyo at sa atin ay ang pag-ibig. Laging ang motibo ay ang pag-ibig. Next slide. Ano ang nagpapatakbo ng buhay mo? Kasalanan, hinanakit, o galit, takot, materialismo, paghahangad na maibigan ng iba, o pamumuhay ng may layunin. Maraming tao na nabubuhay, no, ng balot ng takot, balot ng galit. Hindi mabitaw-bitawan. Pilit na hinahawakan. Meron namang tao na ang nagkokontrol ay ang matinding paghahangad ng mga bagay. Ang iba, galit ang nagkokontrol, hindi makapagpatawad. Pero, merong isang klase ng pamumuhay na nais ng Diyos. Ito ay Diyos, ang buhay na may layunin. Sabi sa mga ngaral 4:4, nakita ko rin ang tao ay nagpupunyagi upang mahigtan ang kapwa. Wala rin itong kabuluhan at nauuwi sa wala. No? May mga tao na sobra yung desire na ma-achieve, no? O ma-accomplish, o makaansa, dahil may nais patunayan sa iba. No? May ganong mga damdamin, may ganong isipan. Okay? Pero ang nais ng Panginoon ay magkaroon ka ng purpose, ng layunin. Dahil ang buhay na may layunin, nagbibigay yan ng kahulugan. Meaning, merong saysay. Yung bawat gawa mo, alam mo na may value. Pangalawa, ito ay nagpapagaang ng buhay. Bakit nagpapagaang? Kasi hindi lahat dinadala mo. May mga prioridad na dapat kang unahin. No? Nagiging organized ka, alam mo kung ano ang necessary, alam mo ang immediate, not necessary, so ikaw ay napapagaang ang buhay. Pangatlo, ito ay nagbibigay ng focus, no? Ng atensyon, diin. No? Katulad ng sa pag-aaral natin. Nung bata tayo, what do you want to be when you grow up? I want to be a doctor. Mga ganun. Ang hili ko mga ganun-ganun. Sa elementary, pagdating ng high school, ganun. Pero pagdating ng college, lumiliit na siya. Yung nagfo-focus na siya. Ito, gusto ko maging inhinyero ako. So may mga major subjects na pinapasukan ka. Gusto ko accountancy, ganun. So, yung interest mo. So, kumbaga nagiging focus ka ngayon. So, ganun yung pag-aaral natin hanggang ikaw ay nagiging ganap na may kakayahan, abilidad, at pumapasok ka ngayon sa realidad ng buhay, pagtatrabaho, ina-apply mo na ngayon yung mga natutunan mo. No? Yung wisdom ngayon, paano mo i-apply. So, ang klase ng buhay na may layunin, ito ay nagbibigay ng kahulugan, nagpapagaang ng buhay mo, nagbibigay ng focus.
ito ay nagbibigay ng motibasyon sa iyong buhay. Nagbubunga ito ng siglat, sigasig, no? Excited ka, no? Kahit nahihirapan ka, pero masaya ka sa ginagawa mo. May kapayapaan. So, ito ay naghahanda para sa walang hanggang buhay. No? Next slide. God created you for eternity. Nasabi ko na po kanina, ang buhay dito sa earth ay isang pagsubok, ipinagkatiwala at pansamantala lamang. No? So, kahit sa school, may exam. Kahit saan, may exam ng buhay. No? Ang tanong ay, nakakapasa ka ba o hindi? No? Kung hindi, balik uli. No? Ang buhay ay isang ipinagkatiwala. Sabi ko nga, tayo ay binigyan ng treasures, talents, time. Pinagkatiwala lang sa atin. So, papaano natin to pinapahalagahan? Paano natin minamanage, no, ang ipinagkatiwala sa atin? Ang buhay sa mundo ay pansamantala lamang. Temporary lang yan. Dress rehearsal lang tayo rito. No? Yung ginagawa natin, may impact. No? Sa walang hanggan. No? Ang ginagawa natin na ayon sa salita ng Panginoon, may reward yan sa pagdating ng panahon. At sabi nga sa mga ngaral, sa kabataan, gawin mo kung anong gawin, anong gusto mo. Magpakasaya ka, no? Magpakatalino ka, i-achieve mo yung gusto mo. Pero kailangan, no, at the back of your mind, alam mo na isang beses o isang araw, accountable ka sa ginawa natin, sa ginagawa mo. Dahil i-audit tayo ng Panginoon. I-account tayo. No? Ang tanong ng Panginoon, ano ang ginawa mo kay Jesus? O para kay Jesus? No? Ano ang ginawa mo sa mga ibinigay ko sa iyo? Dahil ang buhay ay regalo. Kung titingnan natin, ang buhay ay regalo, no, ng Panginoon. It is a gift from God. Pero ang tanong, papaano natin ginamit, no, ang bawat bigay ng Panginoon. So, ang mga kadahilanan, next slide, kung bakit ka narito sa mundo, number 1, sabi niya, sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan niya at sa Kanya ang lahat ng bagay. Sa Kanya ang karangalan magpakailanman. Number 1 purpose, nilikha ka para magbigay kasiyahan sa Diyos. Nilikha ka ng Panginoon para magbalik. Kung relasyon, ang ugnayan natin, relasyon natin sa Panginoon, give and take, no? May recipient, may receiver, no? So, ang ugnayan, ano ang role mo? Ano ang response mo? Kaya responsibility, no? Tugon mo, no, sa pag-ibig ng Diyos sa iyo. So, nilikha ka para sa kagalakan ng Diyos. Pangalawa, ibinilang ka. Ibinilang ka sa pamilya ng Diyos. Ang iglesia, pamilya iglesia. Dahil ang pamilya iglesia ang magkikita-kita sa langit. Ang pamilya iglesia, no, ang magkakasama-sama sa langit pang walang hanggan. Tingin sa kabila, sa tabi. Tingin.
Tingin po tayo. Kaliwa, kanan, sa likod. Tingnan po natin ang ating mga kasama. Tingin po. Yan po ang pamilya iglesia. Ang may relasyon sa Panginoon. Forever, magkikita-kita tayo sa langit. Bilang magkakapatid. At ang panganay ay si Jesus. Ang ating Ama, ang Diyos Ama, tayo ay magkakapatid. Yan na ang kalalagayan natin. Yan na ang kalalagayan natin pagdating. So dito pa lang, dress rehearsal, no? Dapat ganado kang nakikita. No? Excited ka na nakikita. Di ba? Hindi ngingiwi-ngiwi. Dito na naman siya. Ayoko. Di ba? Dito pa lang, kung dress rehearsal, no? Tayo ay may buhay na walang hanggan na eh. Dito pa lang. Di ba? Yung kagalakan natin na magpuri, di ba? Dahil kahit yung pagpuri, although hindi natin sinasabi na naka-confine lang to sa pag-awit, pagkanta, di ba? Yung worship attitude natin, worship na nag-aalay, nakikihalubilo, no? Isipan natin na ang Diyos na inaalayan natin ay Diyos. Diyos ng mga Diyos. Diyos, no? So, andoon ang marubdob, no? Na kasi-kasigan, sigla. Kung ang buhay rito ay dress rehearsal, di ba? Pag sinabi mong dress rehearsal, parang tunay na yan, di ba? Hindi practice lang na ano. Di ba? So, ibig sabihin, handa, ganado, sa pag-awit. Dahil inaalay natin yung lakas natin, yung buong pagkatao natin, iniisip natin na we are worship before God and we are offering ourselves to Him. Ganon ang pananaw. Ganon ang dapat na isipan, damdamin natin. At nagbibigay ito ng kagalakan. Hindi yung, this is the day, na, na, na. No, diba? Ay, iniluluto ko. Sandali naman. Mga ganon. Diba? So, yung attitude natin, binabago. No? So, nilikha ka para maging kawangis ni Heso Kristo. Hindi ka nilikha o hindi ka tawag dito, hinuhubog para maging Diyos o maliit na Diyos. No. Ikaw ay hinuhubog para maging kawangis, katulad ni Heso Kristo sa isipan, sa damdamin, sa karakter, sa pagkilos. No? So, kabuuan, no? Kahit nasaan ka man, nasa church, nasa work, nasa family, etc., sa ibang tao, no? Yung prinsipyo ng Panginoon, yun ang dapat na nauhubog sa iyo, lumalabas sa iyo. Ang bunga ng banal na spirito. No? Ito ay hinuhubog, ito ay nakikita sa atin. Naisip ko nga kanina na ang mga katangiang ito, kahit sabihin mo ako ay mabait, ako ay hindi siya epektibo. Kasi nakikita lamang ang bunga sa gawa.
sa buhay mo. No? Hindi mo masasabi na tawag dito, na ako ay marangal, ako ay karapat-dapat, kapuri-puri, lahat. Makikita lamang ito sa buhay mo. Next, hinubog ka para maglingkod sa Diyos. No? So, lahat tayo ay binigyan ng mga talento. No? Tayo ay, katulad ng Diyos, tayo ay dinala, nilikha para mag-serve sa ating kapwa. At nilikha tayo para ipamalita si Jesucristo sa iba. So yan ang purpose kung bakit tayo nasa mundong ibabaw. Binigyan tayo ng role, responsibility, no? Na tayo, may gampanin tayo, no? Na kailangan nating ibigin paano ang pagsamba, ibigin natin siya ng higit sa lahat. Magtiwala tayo sa Kanya, tayo ay sumunod sa Kanyang aral, no? At ibinilang naman tayo sa pamilya, dahil sa pamilya, makikilala natin, no? Kung sino tayo, lalo nating makikilala ang ating mga sarili. Ito ay mag-aalis sa atin mula sa isang makasariling pag-iisip, no? Hindi lang nakasenter sa atin, kundi tayo ay titingin sa iba. Ito ang tutulong sa atin upang madagdagan ang ating spiritual na lakas at tayo ay makapaglingkod sa isa't isa. Kung tayo ay kapabilang sa pamilya, nagkakaroon tayo ng damdamin ng pagmamahal, may batian, may pagtutulungan, merong pagtanggap, no? May paggalang, dinadala natin ang mga pasanin ng bawat isa, tinuturuan natin, tayo ay nagpapatawad at sumusunod, no? At tayo rin ay hinuhubog para maging kawangis ni Kristo. So sinabi ko kanina, tayo ay espesyal na pagkakagawa ng Panginoon dahil tayo ay hinubog ayon sa kanyang wangis, no? At tayo ay inaatasan ng Panginoon na i-share rin natin kung ano yung nararanasan natin na relasyon natin sa ating Panginoon. So tayo pong lahat ay tumayo. Panginoon, marami pong salamat, O Diyos, dahil binigyan mo kami, Panginoon, ng pagkakataon na mag-aral ng iyong salita. Bakit kami naririto sa mundo? At ikaw po, Panginoon, ang lumikha sa amin. Salamat po, Panginoon, dahil binigyan mo kami, Lord God, ng talento. Lord God, sa buhay na ito, Panginoon, binigyan mo kami ng talento. Lord, ng mga pag-aari, Panginoon, Lord God, at ang oras, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, sa mga susunod na mga araw, O Lord God, taon, panahon ng aming buhay. Nawa, Panginoon, magamit namin ito para sa iyong kaluguran, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan. Lord, ikaw po ang aming teacher, O Lord God. Gabayan mo po kami, O Lord God. Kami po, Panginoon, ay iyong estudyante, O Lord God. Gawin mo po, Panginoon, ang puso namin, O Lord God, ay maging
teachable, O Lord God, at willing, Panginoon, na magpaturo, sumunod sa iyo, Panginoon. Salamat po, O Diyos, at salamat po, Panginoon, sa pamilya, O Lord God. Meron kaming pamilya, O Lord God, na maaasahan, na kung saan yung pag-ibig mo, O Lord God, sa iba't ibang kapamaraanan, O Lord God, ay na-express ng bawat isa, Panginoon. Ito ay sa pagtutulungan, pananalangin, pagbibigay, pagpapatawad, Lord, pagtuturo, paggabay, pagsasanay, lahat-lahat ng expression, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, dahil sa kabuuan ng lahat ng ito, tanging pag-ibig mo lamang, O Lord God, ang nagbibigay, Lord God, ng motibasyon, Panginoon, ang kadahilanan, O God, dahil mahal mo kami at patuloy na minamahal, O Lord God. Inaabot mo kami, Panginoon. Sinasanay mo kami, O Diyos. Lord, sinusubok mo kami, Panginoon, Lord God. At Lord, alam po namin, Panginoon, na ang buhay ay regalo galing sa iyo. Kaya lamang marapat lamang naming pahalagaan ito, O Panginoon. Lord, nasa mga kamay namin, O God, ang buhay na ito, O God. Turuan mo kami, Panginoon, na maalagaan, mahinang, Lord God, mapagpayaman pa, O Lord God, Lord, para sa iyong kaluwalhatian. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong salita, ang Biblia, Panginoon, na nagbibigay sa amin ng karunungan, O Lord God. Lord, at wisdom, Panginoon, para, Lord, ano man yung nababasa namin, Lord God, Lord, na i-apply namin, Lord, sa aming buhay. Lord, Lord, na-filter, Panginoon, ang aming buhay. Na ilalapat namin, Panginoon, ang aming buhay sa iyong salita, O Diyos. Lord, marami pong salamat, Panginoon. Lord, alam po namin na ang proseso mo ay mabagal, ang proseso mo ay matagal, pero alam po namin, Lord God, ito ay para sa aming kabutihan. Marami pong salamat sa lahat ng ito, sa pangalan po ni Jesus. Amen. Sige po, tayo po yung maupo muna at ihanda po natin ang ating mga prayer request. Ganon din po ang ating mga iko po. Tayo po tumayo and pagdasal po natin ang ating tithes and offering.
Yes, Heavenly Father, we bless your name. We thank you, Father God, for who you are. Panginoon, ikaw po ang source ng lahat ng blessings namin. You are the source of everything, Panginoon, even our lives, Panginoon. We thank you, Father God, for what you are doing, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, sa blessings mo sa amin, sa provisions mo sa amin, Panginoon. Hindi lamang, Panginoon, sa mga material na bagay na ibinibigay mo sa amin, but Lord God, we thank you for filling our lives, Panginoon, with joy, with your love, with your comfort, with the assurance, Panginoon, that you will never let go of us, Panginoon. Thank you, Father God. Father, we pray that you will bless those who have give this tithes to you, Panginoon. May this be a blessing, Panginoon. Gamitin mo ito, Panginoon, para sa iyong kingdom, Panginoon. Bless those, Panginoon, na gagamit nito, Panginoon. Bless this church, Panginoon. And for those, Panginoon, na hindi nakapagbigay, we know, Panginoon, na alam mo ang desires ng puso ng bawat isa, and you will provide for them, Panginoon. Lord God, we lift to you all this blessings, Panginoon. We lift up to you our lives, Panginoon. May you be glorified, Panginoon, because you deserve all the highest praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, manatili po tayong itaas ang ating kamay sa ating benediction po. Alalanin po natin ang Numbers chapter 6 verse 24 to 26. The Lord bless you and keep you, and the Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord turn His face unto you and give you peace. So our service has ended. Let us go and be a blessing to everyone. And we ask, as we temporarily leave this place, we ask and claim God's traveling mercy. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Pagkatapos po nito, meron po tayong life circle. Happy Sunday, everyone! I wanna see you. I wanna see you. I want to see you. I wanna see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Oh, to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy. I want to see you. Oh, holy, holy, holy. You are. Oh, you are. Holy, holy, holy. I want to see you. Jesus, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Happy Sunday po, everyone! See you next week! Be
be blessed and be a blessing to others. God bless you all.